Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 1. Oh my God, Betsy! Toads is really my dream guy. Bulalas ng 26 years old na si Audrey Noriaga. Habang palabas sila ng kaibigan sa isang restaurant sa isang busy street sa Makati. He is just everything that I had been looking for in a guy. Patuloy pa niya na ang pakiramdam noong mga sandaling iyon ay tila lumulutang sa labis na kaligayahan. So, saan ba kayo talaga nagpunta ni Toads kagabi? At ganyan na lang yung iniinarte mo dyan? Tanong ni Betsy, nakasamahan niya rin sa trabaho. Busy ito sa pagte-text sa hawak na cellphone. He brought me to this expensive French restaurant where we had a romantic dinner. Alam mo, habang tumatagal, mas lalo ko pa siyang na-appreciate in any whole life. Ngayon lang ako nakadama ng ganitong klase ng connection with a guy. And I know that destiny is responsible for bringing us together. Sus, hinay-hinay ka lang ha? Miss, masyado ka na namang nadadala sa emosyon mo. Paalala nito na itinigil ang pagte-text at ibinigay na ang buong atensyon sa kanya. You've just been going hour for 3 months. Hindi mo pa rin alam kung anong klaseng pagkatao meron ang lalaking yun. Baka mamaya yan eh. Yun pala yung tipong sanay mambola ng mga babae. Tapos sa bandang huli, kapag ka nakuha na ang gusto niya, bigla ka na lamang iiwan. Or baka bigla mo na lang malaman na isa ka lang palang babaeng pinapaikot niya sa palad niya. Ang OA mo mag-isip. Hindi naman siguro ganong klase ng lalaki si Toads. Basta nararamdaman ko at nakikita ko that is very nice and very decent. I know he's a perfect gentleman. He is practically a perfect guy. Pagtatanggol pa niya sa lalaking dinedate. Basta ang sinasabi ko lang sa iyo ha, mag-iingat ka. Take care of your heart. Friend, huwag kang basta-basta magtitiwala. In my experience kasi, marami akong nakilalang ganyang tipo ng lalaki. Yung mukhang mabait, disente, gentleman ko no. They turn out to be the exact opposite. Alam mo ba? A wolf a sheep's clothing. Hindi naman komo marami kang kilalang ganong klase ng guys. Katulad na rin nila si Toads. He can be a different from them. Siguro, sadyang magkaiba lang talaga tayo ng taste when it come to men. Ang gusto mo kasi yung mga tipong, hindi na nagawang tapusin pa ni Audrey. Ang sinasabi, nang balutin siya ng takot sa muntikang pagkakahagip sa kanila ng isang motorsiklong agresibo na nagpark sa kanilang harapan. Can you watch where you are going? Demand niya sa driver na ito. Muntikan mo na kaming mabangga ah. I'm really sorry, hindi ko sinasadya. Balik nito, in that deep and sexy voice that matched his rough and rugged image. Tinanggal na nito ngayon ang suot na helmet na nag-expose hanggang balikat nitong buhok at papatubong balbas. Pwede bang magtanong? Sure. Ano bang tanong mo? Buong ngiti naman, tugon ni Betsy na kanina lamang ay nagpupuyos din sa galit. Subalit ngayon ay tila naglaho lahat ng yon nang masilayan ang lalaki. Saan ba dito yung Century Tower? Anito habang binabalanse ang sarili sa magarang BMW motorcycle nito. Nandun lang sa corner. Yung pinakamalaking building doon.
postura ni Betsy na kulang na lamang ay magningning ang mga mata habang pinagmamasdan ang kaharap. Okay. Thank you very much and again, I'm sorry. I didn't mean to scare you a while ago. Ladies, huling sinabi nito bago pinaharurot ang motorsiklo. Oh my God! Iyan ang tipo ko! Saad ni Bestie as she dreamily watched the stranger head for the direction of the building he was looking for. Yeah, I know. And which I understand. Nagpataas kilay namang sabi ni Audrey. Ang dami mong pakikitang mali kay Tods pero tignan mo nga. Yung mga tipo mo, hindi hamak naman na mas mukhang babaero at mas manggagamit ang mga yan kaysa sa kanya. Diyan ka nagkakamali, girl. Yung mga ganyang lalaki, mga astigin, bad boy type, yan ang tapat at totoong magmahal. Maniwala ka sa akin. I know those types so well. Ewan. Basta ako ay trust Tods. Alam ko. At nararamdaman ko na tapat at malinis ang intensyon niya sa akin. If that's what you believe, sino ba ako para kumontra? Nagkibit balikat na lamang si Betsy. Tara na nga. Kanina pa nagte-text si Carly eh. Siguradong naloloka na ang bruhang yon. Saka hihintay sa atin. Tukoy nito sa isa pa nilang kaibigan at katrabaho. Audrey, nakita mo na ba yung mga new batch na mga model na dumating? Grabe! Kung hindi magaling ang mga makeup artist at stylist na mga mag-aayos, siguradong hahanapin mo ang ganda nila. Ewan ko nga ba naman kung bakit ang lalakas ng loob na magsipag-model. Wala namang karapatan. Tila may pandidiring bulong ng makeup artist na si Carly nang lapitan nito si Audrey. Kasi naman, yung mga tunay na karapat-dapat, nagpapakipot pa. Dagdag pa nito na siya ang pinariringgan. Excuse me, hindi po ako nagpapakipot. Sagot niya, sadyang kilala ko lang po ang sarili ko. I know na hindi ko linya ang pagmomodelo. I prefer working behind the scene that what give me the utmost satisfaction. 3 taon na magbuhat na magtrabaho bilang stylist sa akin na fashion magazine na si Ellen si Audrey. At hindi na rin mabibilang ang pagkakataon na napagkamalan o kaya ay naanyayahan siyang magmodel. Subalit ni minsan ay hindi pumasok sa isipan ng dalaga na pumayag dahil hindi niya makita ang sarili na rumarampa at nagpo-pose sa harap ng kamera. Ay nako Carly, matigas talaga ang ulo ng babaeng yan. Kahit anong pilit mo pa sa kanya talagang hindi mo mapapapayag na magmodel. Pagsingit naman ni Betsy na siyang feature writer doon. O tama na nga yung usapan tungkol dyan, ani ni Audrey. Alalahanin nyo, marami tayong trabaho na kailangan tapusin. Ay nako, mamaya na lang natin intindihin yan. Let's just talk about your love life, dear. Suggestion ng makeup artist. Kumusta naman kayo ng ating managing editor? Maraming girls ang kulang na lamang ay kalbuhin ka dahil sa dinami-rami ng mga nagkakandara pa rito sa kanya. Ikaw ang nakakuha ng atensyon niya. Sabihin mo nga sa akin, ano bang ginawa mo para mabighani sa iyo ang isang Tods Valeriano? Okay ka lang? Singit ni Betsy na tumayo pa mula sa kinauupuan upang lapitan si Audrey at hawakan ang kanyang mukha at iharap kay Carly. Malabo ba ang mata mo? Tignan mo nga itong maigi. Sa tingin mo ba, kailangan pa niyang gumawa ng kahit na anong paraan para lang mabighani si Tods Valeriano? Totoong kahit saan magpunta ang dalaga ay makatawag pansin ang kanyang itsura. Sino ba naman ang hindi mapapalingon sa kanyang Venus-like beauty with the sun-kissed and radiant complexion and high cheekbone with sharp brows and amber eyes that evoke such a warm and gentle affection. Add to that her
statue quo at 5'9" at ang kurba ng kanyang katawan. What kinds of man will not be left enchanted? Kung sa bagay, jackpot naman talaga si Todd sa mga kaibigan natin eh. Kung ako nga, isang beautiful girl na eh. Natotomboy pa sa'yo. Paano ba kaya ang lalaking yon? Hirit pa ni Carly. Pwede ba tigilan nyo na nga ang kabobola sa akin? Pakiusap ni Audrey na kahit pa madalas makarinig ng papuri, ay hindi pa rin masanay-sanay. Tapos na ang Pasko, at malayo pa rin ang birthday ninyo kaya wala kayong regalong mae-expect sa akin. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa ng magazine. Okay, maiba ko. Kumusta naman ba kayong dalawa? Nagsabi na ba siya ng feeling niya for you? O si Serang tanong ni Carly. Hindi pa. We're still getting to know each other. Ganon? Ang tagal nyo namang mag-getting to know each other. Napataas kilay nitong komento. Pero, no offense Min ha, tatapatin na kita. Matagal na talaga akong nagtataka kung bakit napakaraming girls ang mga backloose ang naloloka sa kanya. Samantalang ako, hindi malaglag ang panty ko para sa kanya. He looks like kinds of boring and stiff for me. Alam mo, pareho kayo ng taste nitong si Betsy. Ang gusto nyo kasi yung mga astigin, pero ako, yung mga boy next door ang type. Yun ang gusto ko. Kaya nga hindi tayo magkakasundo pagdating sa mga lalaki eh. Pagrarason ni Audrey. Hoy girls! Mag-iingat ka rin ah. Marami kong kilalang ganyan na nasa loob ang kulo. Babala nito. Yan nga rin ang sinasabi ko sa kanya. Huwag siyang pagkakatiwala. Dahil yung mga ganyang pa-gentleman effect, kadalasan, mas mahaba pa ang mga sungay at buntot na itinatago ng mga yan. Dagdag ni Betsy, napansamantalang tumigil sa pagtatype sa computer upang harapin ang mga kaibigan. Correct! Sang-ayon ng bading. Kaya ako, mas gusto ko pa rin yung tipong Brad Pitt na kapag ka tinitignan ka ay napaka-intense at napaka-fiery. Para kang matutunaw sa sobrang init. Natigilan ng dalawa na para bang nasa harap lang ng mga ito ang tinutukoy na Hollywood actor. Sayang, hindi ka namin kasama kanina. May lumapit sa amin. Sa aming super hot guy na naka BMW big bike. Kwento ni Betsy. Huminto siya sa tapat namin ni Audrey. Nung una nga medyo naimbierna kami kasi parang ang preskong nandating. Pero nung tanggalin na niya yung helmet niya, wow! Muntikang mag-collapse ang mga lola mo. Super hankylicious. Naluka talaga ako. Talaga? Sayang naman. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Magka-text lang tayo kanina. Puno ng panghihinayang na nasabi ni Carly. Bakit siya huminto sa tapat ninyo? Nagtanong siya kung saan daw yung Century Tower. Ito yun, hindi ba? So, ibig sabihin, nandito lang siya sa building na to. Napaluwa ang matang tanong ni Carly na talagang labis na na-excite sa natuklasan. Maybe. Bakit? Don't tell me balak mong halughugin ang bawat floor ng 45 stories building na to para lang makita siya. Hamon ni Audrey. Bakit hindi? Kung ganun ba naman ka-gorgeous yung guy, yung mga pinag-uusapan nyo, I'm willing to do anything and everything till I find him. Determinadong saad nito. Wait lang girl. Parang hindi mo na yata kailangan pang gawin yan eh. Singit ni Betsy na tila mesmerized na nakatingin sa direksyon ng opisina ng kanilang big boss. I think I just saw him enter the editor-in-chief's office. Hoy loka, baka naman nag-hallucinate ka lamang dyan. Hirit ng makeup artist.
Hindi. Siya talaga yung nakita ko. Malakas ang vibes ko. Giit nito. Hoy, kayong tatlong itlog. Ipinapatawag kayo ni Ma'am Lorraine sa office niya. Pumunta daw kayo ngayon doon. Impronto. Inform naman ng kanilang kasamahan na tulad ni Carly ay isa ring bading. Nagkatinginan sina Betsy at Carly, habang si Audrey naman ay napabuntong hininga na lamang. Tara na nga kayong dalawa. Ngayon malalaman nyo kung yung preskong lalaking yon ang nasa loob ng kwarto ni Ma'am Lorraine. Guys, I would like to present to our new photographer, Mr. Will Falcon. Pakilala ng kanilang editor-in-chief na batikang writer na si Lorraine Dominguez. Well, these are the people that you will be working with. Carly, our makeup artist, Betsy, our feature writer, and Audrey, our stylist. Yeah, I know them. Ana ng binata. Habang tinitignan ang dalawang babae, but his gaze lingered on Audrey while extending his hand. It's nice to see you again. Tanging ilang na napangiti at pakikipagkamay ang naisukli ng dalaga habang ang dalawang kasamahan ay hindi mai-contain ang pagkakakilig. Same here, I can't believe na naalala mo pa rin kaming dalawa ni Audrey. Ani ni Betsy. Sabay lahad ng sariling kamay na siyang nakadistract kay Will mula sa pagtitig sa kanya. Hindi nagtagal ay sumali na rin si Carly sa pakikipag-agawa ng atensyon ng gwapong photographer. Hi Will, I know it is our first time to meet, but I can already feel that we will have a very good relationship. I mean, working relationship, pag-uulit nito. Pilyong saad nito habang dinadama ang malaking kamay ng photographer na halos hindi nito mabitawan. Oh, paano naman kayo nagkakilalang tatlo? Hindi ba kauuwi mo pa lamang from State, Will? Naiintrigang tanong ng editor-in-chief. Kanina po kasi, I was kind of lost. As I was looking for this building, it just so happened na nakasalubong ko po sila sa kalsada at sila po ang napagtanungan ko, paliwanag ng binata. Kaya nga, I can't believe na dinami-dami pa naman ang opisina rito sa building na ito. Dito pala sa Elan ang sadya mo at magkakatrabaho pa tayo. This might be destiny. Kulang na lamang ay hilingin ni Audrey na lamunin na siya ng lupa sa labis na kahihiyan sa mga lumalabas na salita mula sa bibig ng kaibigan. She was aware that Betsy must have got her so excited and was being carried away by that moment, but how she wished her friend could just control herself to be able to preserve the little pride left on her. Yeah, this might be destiny. To Audrey immense surprise and discomfort will utter those words as his eyes remain focused on her. Singit ni Lorraine na nakasense ng kakaibang namumuo sa pagitan ng mga staff. This might be our destiny to meet one another so we can all produce a wonderful work. Dagdag pa nito. Actually, marami talagang naka-schedule na photoshoot at articles to be featured kaya we really have to start planning them para hindi na tayo mag-cram in the end. Dagdag ni Audrey, who was finally able to vet a sig or relief nang magawang ilihis ang atensyon mula sa awkward moment na yon sa pagitan nila ng photographer. Okay, sige. We'll join you a little while. May pag-uusapan lang muna kami. Ana ng may edad na babae, signifying her wish for privacy. Pagkalabas nila sa opisina ng superior, inulan siya ng tukso mula sa mga kaibigan. Pinapaubaya ko na sayo dahil nakikita kong kayo talaga ang bagay, sabi pa ni Carly. Kaya mabuti pa kalimutan mo na lamang si Tods Valeriano. Oh my, that spark are just flying between you and Will.
Tumigil nga kayo dyan. The guy was just flirting tulad ng normal niyang ginagawa sa mga ibang babae. It doesn't mean anything. Kaagad na dinismiss niya sa kung anumang ilusyong namumuo sa isipan ng mga kaibigan habang nilalakad na nila ang daan patungo sa sarili nilang cubicle. Paano mo naman nalaman? Hindi mo pa nga kilalang-kilala yung tao eh. It's not right to judge him. Pagtatanggol ni Betsy. Kaya nga eh, hindi pa natin kilala yung tao. So, it's not right na magbigay kayo ng meaning sa mga ikinikilos. At sinasabi niya sa akin, inayos niya ang mga nakabukas na magazine sa ibabaw ng kanyang mesa. Ay nako, maaring hindi pa nga natin siya kilala ngayon, but we will surely get to know him better. We will all be closely working with him. Oh, I can wait. Tila lumulutang sa alapaap si Carly nang sabihin yon. Mabuti pa, imbis na kung ano-ano ang mga pinag-iintindi nyo dyan, ang mga trabaho na lamang natin ang pag-ukulan natin ng pansin. We have a lot of deadline. Okay na, sige na. Mag-umpisa na tayo. Hearing her speak, napabuntong hininga na lamang si Betsy. Okay, yes ma'am. At dito na po natatapos ang unang kabanata ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.